Pag nakilala natin ang Panginoon, you shall know the truth and the truth shall set you free. Kaya may mga panalangin na bago, di ba? Yung dati nating panalangin, hindi na ganon. May mga ugali na sa pagsisimba na bago. Dati may paluhod-luhod ka pa, may pa-krus-krus ka pa, may pa kung ano-ano ka pa. At dahil nasumpungan natin ang katotohanan, yung katotohanan na naging gabay natin sa tamang paglilingkod. Kaya, dun sa area na yun, sa pagsamba, sa paglilingkod, sa pananalangin, sa paniniwala, yan yung unang very obvious na nabago. Bakit? Kasi nalaman mo katotohanan eh. Hindi pala ganun. Tama? So ano yung naunang nangyari sa buhay natin? Na nag-work ang Lord sa isip natin? Conviction. Nung matutunan natin yung kanyang salita ang naging liwanag sa buhay natin, kaya dati tayo nasa kadiliman, ngayon tayo nasa kaliwanagan. Kaya ngayon, every time nag-aaral tayo ng kanyang salita, marami tayong, oo nga, no? Marami tayong ganun. Bakit? Kasi nare-realize natin kung ano yung katotohanan. Di ba? At napakasarap pag-aralan, nalupat, na idudugtong-dugtong mo, ay, yung pala kahulugan nun, kaya pala sinabi yun, kaya pala ganito, kaya pala. Why? Kasi the Holy Spirit is the one who is convicting us, na kaya kung ano yung mali, itatama, kung ano yung luma, mababago, kung ano yung liko, uunat, diretso. Kaya kung may mga reaction na, hindi, ayun, makakaasa ka, hindi reaksyon ng isang Kristiyano nun. Yung kumontra sa katotohanan. Hello? Posible ba yun? You tell me. May mga taong ganun. Kahit na gano'ng katanda na sila sa pananampalataya. Pero pag ayaw niya matuwid, something's wrong. Why? Kasi the change of mind is started with conviction. Kaya binago mo kasi na-convict ka. Ayaw na yun. Kaya wag mong katwiran na, oh, si pastor lang nagsabi niya, kaya pwedeng di ko gawin yan. Hello? Ikalawa, na makikita natin na may effect talaga sa mind ang katotohanan, is the realization of conflict. Oh, ito. Totoong-totoo ito sa buhay ng isang Kristiyano. Hindi lahat ng natutunan nating tama madaling magawa. Oh, hindi ko inihinging mag-agree kayo kasi it doesn't matter kung hindi ka agree. Pero isang reality sa Biblia, sa buhay ng isang Kristiyano, na yung ipinagagawa sa atin, gusto nating gawin. Di ba? Kasi there is something in us na ang sabi ng Biblia, sabi ng katotohanan, ito yung inuudyok ng Holy Spirit, gawin natin, and yet something in us na nagsasabing, ayoko nga. Sino yun? Sa Romans chapter 7, ang sabi doon, it's the flesh. Naalala niyan? Romans chapter 7. For that which I do, I allow not. For what I would, that do I not. 7:15. But what I hate, that I do. Kaya ito, sa umpisa pa lang, kinore ko na ito eh. Yung may mga naniniwala, non-Christian yan.
Yan daw yung dialogue ng isang hindi Kristiyano. I beg to disagree. This is the declaration of a true Christian. Bakit? Bakit ko nasabi yun? Kasi kung hindi Christian, hindi mo maririnig sa kanya yung which I hate. Kasi kung non-Christian ang isang tao, lahat ng gagawin niya, yun yung mga bagay-bagay na gusto niya. At walang pagsansala na mapipigilan siya sa paggawa ng ayaw niya. Kasi kung non-Christian ito, lahat ng bagay sa mundo, gusto niya. Eh bakit meron siyang which I hate? Kasi nasa kanya yung Holy Spirit. At yung Holy Spirit, wag natin kalilimutan, the conflict is between the Spirit and the flesh. May nagtanong, Pastor, ano yung flesh? Bago nyo isipin, ito yung laman, ano? Bagamat ito yun. Pero it is not just this. Kasama na rito yung elementong nandiyan dyan. Pagnanasa, pagkahilig, at ang kadalasan na kahilig. At sa Tagalog, yung hilig, may kasabihan sa Tagalog kung saan ka nakahilig, doon ka babagsak eh. Tama? At ang isang hindi Kristiyano, huwag natin kalilimutan, wala siyang hilig sa Espiritu. Wala. Ang kanyang hilig nasa mundo. Nasa laman. By the way, para mas madali nating maintindihan, ano ba yung flesh? The word flesh is the word sarx. It is the word sarx. It means, sana ba yan? It means all the corrupt desires that is linked to the world. All the corrupt desires that is linked to the world, maiko-connecta mo sa flesh. Kaya ang tawag, lust of the flesh. Sarx. So, anong punto mo, Pastor? Kasi, the flesh is, baliktarin nyo. Ito, David Jeremiah to. Baliktarin nyo yung letters ng flesh. May H pa, di ba? Bigyan natin kahulugan yung H. Anything in life that is without Him. So, tanggalin mo yung H. Kalaban ng Diyos at ang gusto nito ay ang mga bagay-bagay ng mundo at ang kasalanan. Yung flesh, pag inispell mo ng pabaliktad, tanggalin mo yung H kasi wala kinalaman ng Diyos sa kanya. That's Him. S-E-L-F. Sino yung flesh? Wag mo ituro lang yung laman mo. Kaya yung iba naniniwala, saktan mo yan, paduguin mo, para mapagbayaran niya yung kanyang kasalanan. Maling concept yun. Kasi the self is your innermost man. Yung pagiging humane ng isang tao. Kaya ka tao. The flesh is your self-consciousness. So, ito na tayo. So, anong gusto mong sabihin, Pastor? Punta tayo sa the mind has something to do with the conviction that took place when we got saved.
It also speaks of the conflict that we are experiencing right now. Mga kapatid, dapat kung Kristiyano ang isang tao, yung conflict should be a reality in his life. May mga gusto kang gawin na idinidikta ng banal na spirito, pero kinokontra. Nino? Hindi ang diablo? Sino kumokontra? Okay. Maging maliwanag lang tayo. Kasi kadalasan, may mga tao, ayoko na magsimba! Tapos ituturo kung sino-sino. Sa paglilingkod sa Panginoon, ang pinakalayunin at dahilan ng ating paglilingkod ay siya, walang iba. At walang taong pwedeng pumigil sa atin. Kung sakaling ikaw ay titigil sa paglilingkod, hindi kasalanan ng ibang tao. Sino? Ikaw mismo. So, ano yung letter? Ikatlong letter C na pag-uusapan natin? Control. Ito ngayon ang tanong ko. Who controls the self? Kasi the issue of the mind is the issue of control. Whatever is commanded to the mind, it is obeyed and followed. Kaya it's all in the mind. Narinig nyo na to sa kanta. Mind over matter. Kasi ano sabi sa Biblia? As a man thinketh in his own heart, so is he. Kaya huwag natin pag-usapan. Ano ba yung tama? Kasi kadalasan, yung tama, andyan dyan na eh. Absolute yan eh. Unchangeable yan. But it's a question of, gusto mo ba? Kasi hindi lahat ng sinasabi ng salita ng Diyos gusto ng laman. In fact, ito, tanungin ko kayo, huwag niyo sagutin ng malakas, ikaw lang ang makakasagot sa sarili mo. Lahat ba ng inuutos sa Biblia, ginagawa mo? Lahat ba ng naiintindihan mo na dapat gawin ay nagagawa natin? In fact, ito pa, baliktarin ko yung tanong. Yung sinasabi ng Biblia na huwag natin gawin, nagagawa ba natin? Bakit nagagawa natin? It's a question of who's in control. Yun yung diwa ng Romans 7. Yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Yung ayaw kong gawin, yun yung ginagawa ko. It's a problem of control. Ba't ganun? Ayaw mo pala ba't ginagawa mo? That's the problem of a Christian. The problem of conflict. Bakit nagkaroon ng conflict? Kasi meron tayong nature na nandiyan dyan na nung naging Kristiyano tayo, hindi naman nawala, andyan dyan pa rin. Binigyan tayo ng bagong nature, na yung bagong nature, merong gustong gawin. O yun, kaya may conflict. Kuha? Kasi yung bagong nature, the Holy Spirit, is yearning towards holy things. It is yearning towards godly things. It is yearning towards purity and holiness. Huwag na natin pag-usapan yung dati nating nature. Bakit? Kasi kabisado na natin yun. Hindi mo na kailangan i-memorize. Tama? Pero we should be aware na nandiyan pa rin siya. Kung kaya nga habang nakikinig ka, sa isip mo, may napaprocess. By the way, hindi diablo yun, ha? Sa isip mo, may napaprocess na,
Di naman totoo yan. Bakit? Kasi may tinatamaan. And it so happen na yung tinatamaan, yun yung pinakaiingatan mo na ayaw mo magalaw. Tama? Kaya ano yung magiging immediate reaction? Si pastor, nagpapatama na naman. It is not necessarily Pastor Bob. Nire-recite ko lang kung ano yung nabasa ko eh. Pinapaliwanag ko lang kung ano yung pagkakaintindi ko eh. Regardless kung sino yung tatamaan. Kasi ang katotohanan, kailangan maipangaral para doon sa mga taong nasa katotohanan. Kaya yung mga nasa katotohanan, nakarinig ng katotohanan, magpapakatotoo. Dahil yun yung kanyang kalagayan. Hello? Kaya kung may mali, kung merong gawing mabuti. Kasi it will take the whole lifetime. Ano problema natin? Sabihin ko sa inyo ano problema. Ito, sige, Ina. Speaking of control. Madalas problema kahit Kristiyano, self-control. Hindi makontrol ang sarili. Bakit? Ito aminin natin. Kasi as far as we are concerned, pagdating sa gusto, alam mo na kung sino man nanalo. Kaya yung consulting yourself, kakausapin mo sarili mo para kumbinsihin yung sarili mo, ito yung dapat mong sundin, hindi yung gusto mo. Bakit? Kasi naka-default tayo doon sa gusto natin. At binigyan tayo ng halimbawa ni Kristo na not my will but thine, prayer ni Christ. Bakit niya nasabi yun? Kasi nasa flesh. Ayaw niya mahirapan. Alam niya pahirap yung kanyang daranasin. Kaya request niya sa kanyang ama, Panginoon, kung pwede lang, kung pwede lang. Tanggalin niyo itong kopa na ito. Cup of suffering. Pero ang bilis na binawi niya. Nevertheless, magkagayon man, sabi niya. Not my will, but thine be done. Si Christ mismo, example. Si Christ mismo, halimbawa, na naka-default ang isang tao sa gusto niya kaysa sa gusto ng kung sino man. In the first place, ito ang problema sa default mode natin. As far as we are concerned, yan yung palaging tama. Yan yung pagpinili ko, hindi ako magsisisi. Tama? Bakit? In the first place, gusto ko eh. Paano naman yung gusto ng Lord? Paano mangyayari yun? Paano natin magagawang mapangyari yung gusto ng Lord? Yun yung problema natin. Kasi, sabi sa, ayan o, tingnan nyo. Ito, magbibigay sa atin ng idea bakit ang laki ng problema natin. Kasi dun sa mga nag-iisip na, si Pastor, ginagawang problema yung self. Hindi naman problema. Wala naman ako problema sa self. Yung nga kasi naka-default ka eh. Ngayong umaga, ina-unlock natin yung default eh. Huwag tayo dapat naka-default. I-unlock natin yun kasi meron tayong pwedeng gawin para hindi palaging siya ang masusunod. It be, ang tagal mo ng Kristiyano pero hanggang ngayon, sarili mo pa rin pinaglilingkuran mo. Tama? Yun yung analysis ko doon sa balang araw. Lalapit sa Panginoon. Panginoon! Panginoon! Nagpalayas kami ng masamang espiritu sa pangalan nyo. Ginawa namin mga kamangha-mangha sa pangalan nyo. Kaya kasama dapat kami dyan. Ano sagot ng Lord? Who you?
Do I know you? Depart from me, you that work iniquity. Naglilingkod. So, eto, hindi ko pa na-explain ito. Ngayon, i-explain ko. Bakit ganun ang sagot ng Lord? Kasi marami sa ating present-day Christianity na naglilingkod kuno sa Diyos, and yet, hindi ang Diyos ang pinaglilingkuran. Sino? Kung hindi man ibang tao, kaya simba ng simba dahil posible ba yon? Simba ng simba, sumasali sa ministry, hindi dahil sa Diyos. Kaya tama ba yung sinabi ng Lord? I do not know you. Bakit I do not know you? Kasi kung Kristiyano siya, kilala siya ng Diyos. In the first place, hindi na siya mag-aapila kung Kristiyano siya kasi nakapasok na siya. Eh, ba't siya maapila? Kasi naiiwan siya. And that's the purpose ng preaching. Para kung hindi totoo yung ating relasyon sa Panginoon, ngayon pa lang, siguraduhin na natin. Kasi hindi lahat ng nagsisimba, who's in control? I would like to conclude. We cannot control. Base sa Romans 7. Ano sabi? Mastering your mind is one of the greatest life challenges of all. When we say mastering our mind, ibig sabihin, we put it to best use. Put it to best use. And what is, ayon sa Biblia, what is the best use of the mind? Walang maling sagot. What is the best use of the mind? To think about God, to think about His Word, to submit our mind to His will. Put it to best use. Why? Dalas yung mind natin naka-default to the wrong use. Akala natin best use kasi naririp natin yung benefit kung ng pleasure, kaya mo ginawa, so nag-enjoy ka, yun na yung pinaka-benefit mo. Pero sino papasok ng karya ng langit? Sino? He that doeth the will of God abideth forever. The best use. Ang sasabing Kristiyano sila is in that mode. Nang gusto mangyari sa buhay niya is the will of God. So Romans chapter 8 tells us of who is supposed to be in control. Who is supposed to be in control? Romans 8. Of course, sino yung tunay na Kristiyano? Verse 1. Ano sabi? Sino yung tunay na Kristiyano? Them who are in Christ Jesus. So, sino yung tunay na Kristiyano? Yung na kay Kristo. Sino na kay Kristo? Siya yung sumampalataya kay Kristo, John 3:16. Ilagak yung... Sana ako? First point, the description of control. Tingnan nyo.
There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Underline this. Who walk not after the flesh, but after the Spirit. So how is the control being described? How do we know? Paanong nagiging obvious at nagiging manifest yung control? It is manifest in the way we walk. And by the way, the word walk is figuratively means to live, to deport oneself. The Greek word is the word peripateo. Kaya madali malaman who's in control sa buhay ng isang tao. Look at the way they live. If they're living in sin, that's their walk. Kaya may kasabihang, walk the talk. Whatever comes out from the mouth should be seen in our life. Bible ka ng Bible. Wala naman makitang Bible sa buhay mo. Mga ganun. Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Of course, ikaw na magsusupply ng ano ba nakikita sa flesh? The works of the flesh are manifest. Pag pinag-usapan ng flesh, andun yan, kasama dyan yung mga kasalanan, yung mga karumian. Kasi kung Kristiyano ka, dapat namumuhay ka sa kabanalan, katwiran. Of course, hindi pa tayo perfecto. Nagkakasala tayo eh. Para sabihin mong hindi ka na nagkakasala, ayun, that's the highest form of deception. Sabi sa 1 John, he that saith he hath no sin, he deceives himself. Kaya hindi mo pwede pagkatiwalaan sarili mo eh. Bakit? Kasi pwede mo lokohin sarili mo eh. At kadalasan ng mensahe, panggising, pangyanig. Magising tayo sa katotohanan na pwede mong lokohin ang sarili mo. Into thinking na okay ako, wala akong mali. Kaya lahat ng maririnig mong mensahe, sinasalag mo. Kumbaga sa karatista, pinapari mo. Maraming Kristiyano, hindi Kristiyano, karatista. Bakit? Kasi ang galing. Di ba? Yung message, papunta na sa'yo eh. Ang layo pa lang, nakaumang ka na. Pak! Hindi sa akin yan, pastor. Sa katabi ko. Hello? Totoo ba to? What's our problem? The problem of control. Aminin natin, dapat maging aware tayo, hindi natin kayang kontrolin sarili natin. Why? Kasi meron ng bent yung self eh. Meron ng bent. Nandoon na siya eh. Ikaw nga mismo, di mo mahila eh. You know the problem, di mo mahila? Kasi yun din gusto mo eh. Yung pinag-uusapan naman natin, hindi ibang tao eh. Hello? Kung titingin ka sa salamin, before you can even consult yourself, dapat muna na i-desire mong kausapin. Alam mo kung bakit kailangan i-consult mo sarili mo? Kasi the mere fact na hindi mo kinoconsult sarili mo, kasi alam mo na kung ano yung gusto mo. Yun na yun. Wala nang dapat pag-usapan pa. Tama? Tama? Pero bakit kailangan kausapin mo pa? Kasi yun yung Holy Spirit na nagsasabi sa'yo, you don't have to do that.